Saan ito? Ang gwapo, sino ito? Teka, bakit pamilyar ang eksenang ito? Baisusuhok siyang nan. Nakapasok ako sa libro. Gising na. Hok siyang nan talaga. Yung walang puso at malupit na pangalawang anak ng pamilya ho sa libro. Mas gwapo pa sa totoong buhay kaysa sa libro. Baisusu, ano na naman ang gagawin mo? O wala, nahihilo lang ako. Kung magulo ka pa, pauwiin kita sa probinsya. Ang sungit mo kaya hindi kinaya ng orihinal na karakter. Gusto pa talagang hanapin si Lee. Ano ba iniisip niya? Bakit ko naririnig ang iniisip niya? Kung nakapasok na ako sa libro, enjoyin ko na lang. Sayang naman kung hindi ko ligawan ang gwapong ito. Ay, nahihilo ako. Aray. Bakit hindi mo ako tinulungan? Bakit kita tutulungan? Nakakainis, balang araw iiwanan kita para sa mas gwapo. Kung may balak ka pa, 2 taon kang hindi makakalabas. Ang lakas ng dating ng boss mo, nakakaloka. Hindi naman ang bait-bait ko. Bukas pupunta dito si Kuya at Bunso para kumain. Ayusin mo ang sarili mo. CJ. Ako si Baiwe, isang doktor na dalubhasa sa lahat ng larangan. Ilang taon akong nagtrabaho ng maayos, pero namatay ako sa operahan. Nakapasok na nga sa libro, sa isang problematic pa na punta. Hindi siya si Baisusu. Paano posible na maging ibang tao, nakakaloko? Ano na naman? Natatakot ako mag-isa dito. Pwede bang samahan mo ako? Natatakot ka? Takot ako simula bata pa ako. Habang buhay ka pa, titingin-tingin na lang ako. Pag namatay ka after 2 years, hahanap ako ng iba. Mamamatay ako after 2 years, hahanap pa siya ng iba. Kailangan kong ilipat ang mga ari-arian, walang matitira sa kanya. Baisusu, ikaw ang nagsabi nito. Doon ka matulog. Doon mo ako patutulugin. Ano pa ba? Kung hindi ko gustong marinig pa, hindi kita papansinin. Ang tibay mo, hindi ba ako maganda? Hoksiyang nan, dapat ko bang sabihin sa kanya? Mamamatay siya dahil sa maling kaibigan, walang buong katawan. Paano niya alam ito? Baka nga hindi siya si Baisusu. Sige, kung sasabihin ko, iisipin niyang baliw ako. Mamamatay siya, makakakuha pa ako ng bahagi ng ari-arian. Kailangang ilipat ang ari-arian agad-agad. Xiangqian, kamusta na ang lahat sa Chamber of Commerce? Walang problema, Dad. Si Second Brother Baisusu, nakakagulo na naman. Narinig ko na sinaktan pa niya si Sister Qianqian. Sa totoo lang, siya ay isang salot. Hindi katulad ni Sister Qianqian. Kapag pinakasalan mo, malas sa buhay. Tumahimik ka. Ang lolo ni Susu, matagal ko ng kasamahan sa digmaan. Kung wala siya, matagal na akong patay. Ito ang utang natin sa kanya. Hindi pwedeng kanselahin ang kasunduan. Pero hindi rin pwedeng mapahamak si Second Brother. Xiangdong, sundin Montag si Dad. Xiangnan, si Susu ay mabuting babae. Huwag mo siyang pahihirapan. Dad, alam ko. Ginoo, handa na ang pagkain. Xiangqian, Xiangnan, Xiangdong, tara na, kain tayo. Tara na, tara na. Umupo na kayo, umupo na. Dumating na si Susu. Siya ang nanay ni Hoksiyang nan. Ang ganda at ang bait. Tara, umupo ka na. Umupo. Mong dad, magandang umaga. Oo. Kuya, ate, magandang umaga. Third brother, sister-in-law, magandang umaga. Bunso, magandang umaga. Ang bait-bait kong bata. Sino ang nagsasalita? Ang inisip ni Susu. Bakit niyo ako tinitingnan? Kahit alam kong maganda ako. Pero nakakahiya naman kung palagi niyo akong tinititigan. Makingat ka. Okay lang, Mrs. Gwapo si Lolo, pero totoo rin na matanda na pero bata pa ang gusto. Parang 30 anyos lang si nanay, ang ganda. Subukan mo itong bagong dating natsa.
Salamat, nanay. Sayang, 3 taon lang, na-frame si Lolo at nabilanggo habang buhay. Nasiraan ng loob si nanay at namatay pagkalipas ng ilang taon. Ano? Vala. Kain na tayo, kain na. Susu, comfortable ka ba sa tirahan mo? Okay naman, salamat sa pag-aalala, kuya. Bagay na bagay, parang totoong magkasintahan. Kung tama ang alala ko. Si kuya ngayon ang namamahala sa ilang malalaking korporasyon. Sayang, pagkalipas ng 5 taon, nabangga siya ng sasakyan at namatay. Namatay din ang ate sa pagsuway sa kanyang pamilya at tumalon sa ilog. Namatay ako sa aksidente, pati siya niyan. Tikman mo ang karne na ito. Pinagawa ko talaga ito ni Lishan para sa iyo. Tingnan mo kung gusto mo. Salamat, Nay. Marami talaga silang kalaban pagkatapos mamatay ng lolo. Hindi mapigilan ng buong pamilya, namatay ang kuya at pangalawa. Patuloy pa rin hanggang sa pangatlo, sasabihin ko ba? Hindi sila maniniwala. May na-offend ba tayo kamakailan? Kamakailan lang, na-ride ang mga smuggled na sasakyan ng pamilya Lian. Hindi lang pamilya Lian, pati ang Song, Huang, Zhao at Qin. Nagkaisa na sila, tama ba? Mukhang wala ng pag-asa ang pamilya Ho. Baka umuwi na lang ako ng palihim. Ano ba? Wawala, kain na tayo. Parang naririnig ko ang iniisip ni Susu. Ako rin. Ano sa palagay mo? Posible ba ang iniisip niya? Posible. Dati pa naman talaga natin na-offend ang mga pamilyang ito. Pero malakas ang pamilya Huo. Hindi sila makakagalaw ng basta-basta. Hindi ko inaasahan na magkakaisa sila ngayon. Ibig sabihin, posible bang totoo ang iniisip ni Susu? Totu. Ha? Lalabas muna ako para magyosi. Pupunta muna ako sa sire. Hoy kuya, zabay tayo. Ano ba naman kayo? Susu, kamusta ang pamimili niyo ni At kanina? Okay naman, okay. Parang naririnig ko ang iniisip ni Susu. Ako rin, sinabi niyang patay na tayong lahat. Kahapon ko pa napapansin na may kakaiba. Totoo ang sinabi niya. Malamang totoo, kahapon sinabi niyang tatalikuran ako ng kaibigan ko. Nang imbestigahan ko, may problema talaga si Chenyu. Malamang binayaran ng pamilya Lian. Kailangan nating sabihan agad sina nanay at tatay para makapaghanda. Pero huwag muna magmadali. Xiangnan, mukhang hindi ka makakapag-divorce. Kuya, hindi ko naman balak mag-divorce. Pangalawang Ginoo. Dumating na si Binibining Lian. Alam ko, Kuya Xiongnan. Tian. Nandito rin ang kuya at bonso. mukhang mas malala ang sugat niya ngayon kaysa dati. Grabe talaga si ate. Puro mukha ang tinatarget. Kasalanan ko lahat. Nasira ko ang plano ni Nasusu at Lishao. Nahiya siya, pero gusto ko lang ipagtanggol ka. Sa galit ko, ako mismo ang nagtulak sa kanya pababa. Paano siya nakatakas ng walang galos? Tingnan natin kung anong pakana niya. Tapos na ang usapin niyon, may iba ka pa bang sasabihin? Nabalitaan kong nagpakamatay si Susu. Okay lang ba siya? Ginawan kanya ng ganito. Nag-alala ka pa rin sa kanya? Naniniwala akong hindi sinasadya ni Susu. Mahal na mahal niya talaga si Lishe. Huwag kang malungkot Kuya Xiangnan, anuman ang desisyon niya. Nandito ako para SIO. Sino ba ito walang hiya sa liwanag ng araw? Nagnanakaw ng nobyo ng iba. Wala siyang naramdaman? Paano possible yon? Nagulat ka na walang nangyari sa akin. Ate Kian, nakalala lang si ate SIO. Wala nang ibang kahulugan. Mag-aalala siya sa akin. Maliwanag sa libro. Ginawa ito harap sa iyo. Nagsabuatan siya kay Lishao para siraan si Baisusu. Sinadya niyang galitin si Baisusu para umatake. Tapos dinaya niya ito pababa ng building, totoong masama. Hindi naman siguro, si ate Kian. Ayaw nga niyang pumatay ng langgam. Hindi nagpakamatay si Susu. Ang taong laging nagnanais ng kamatayan ko, biglang nagbago. Parang lobo sa balat ng tupa, may masamang balak. Basta't mamahalin mo ng tapat si Kuya Xiangnan. Anuman ang sabihin mo, susuportahan kita. Mabuti ang pamilya Hu sa'yo, huwag mo nang makita si Lishao. At huwag kang magpakamatay para sa kanya, okay? Mga bulag, panahon na para ibunyag ang totoong kulay ng babaeng ito. Huwag kang mag-alala, hindi ko kukunin si Lishao sa'yo. Pag-isipan natin na saan na nga ba ang marka ng pag-ibig ninyo.
Ang lalim ng kagat, paano mo nalaman? Dapat ako lang ang nakakaalam. Pinagbintangan niya ako. Ay, ikaw yan, kuya? Siyempre hindi ako. Alam ko, hindi lang kayong dalawa ang may relasyon. Alam ko rin na tinulungan mo siyang nakawin ang pera ng pamilya ho. Ikaw. Nagnakaw sa pamilya natin? Grabe, walang modo. Susu, hindi ko akalain na ganito kakasuklam sa akin. Hanggang sa pagpaparatang ng kasinungalingan, nagawa mo. Kuya Tiangnan, ilang taon na tayong magkakilala. Alam mo kung anong klaseng tao ako. Si Kian, mabait at mahinahon mula pagkabata. Gagawa ba siya nito? Isang probinsyana, paano makakapantay sa samahan nating magkasintahan? Sigurado akong kakampi ako ni Kuya Tiangnan. Hindi naman nag-aalinlangan ka na. Hoksi ang nan, talagang tanga ka. Ikaw, nangahas kang murahin ako, babaeng ito. Ano ka ba? Nasabi ko na ang lahat ng dapat kong sabihin. Kung patuloy kang magbibingi-bingihan, wala na akong magagawa. Aalamin ko ang katotohanan, Kian. Huwag mo nang gawin ang mga walang kwentang bagay. Wala talagang anuman sa akin at nilisyaw. Kahit meron man, wala akong kinalaman. Huot Tiangnan, ilang taon kitang hinabol. Ganito ka pala kababaf. Meron ka namang utak, sayang lang at ngayon ka pa nagpakatino. Sa susunod, siguradong babagsak ka. Hindi nga katakataka na malilin lang ang pamilya ho, puro mga tanga. Ang tunay na salarin ay nasa harap mo, hindi mo pa alam. Ikaw ang salarin. Kuya Tiangnan. Bakit mo ako tinititigan ng ganyan? Mula ngayon, huwag kang lalapit sa pamilya ko nang walang pahintulot ko. Tulad ng iyong pansamantalang posisyon sa Chamber of Commerce. Bukas, ipapaalis ko na ito. Bakit? Wala akong nagawang mali, ilang taon na tayong magkakilala. Hindi man lang makapantay sa ilang kasinungalingan niya. Sinusuportahan ko ang desisyon ni Tiangnan. Pasensya na, Ate Kian. Sige na. Huwag mong gawing mas mahirap ang sitwasyon. Ang galing ninyo, mag-iinte ako. Ikaw lang ba ang marunong tumingin ng masama? Ako rin. Ate, Ikaw, saan ka galing? pasensya na, nagkamali ako. Sa susunod-sunod na lang ako sa iyo. Di, Susu, kami ang nagkamali. Huwag mo nang isipin. Kakaiba, bigla na lang nagkaroon ng utak. Nakakaza, ano biaang. Ginawa ni Bay Susu sa kanila. Nasayang lahat ng pinaghirapan ko. Bay Susu, nagawa kitang patayin noon. Kaya kong gawin ulit. Hindi ko maintindihan ang bilis ng pagbabago ng ugali. MS Bay, kain ka ng prutas. Salamat. Susu, ito ang pinakabagong modelo ng bag. Maganda ang tingin namin ni kuya mo. Ang ganda nito. Ang mahal siguro. Ilang piso lang, bigay ko na sa'yo. Bigay sa akin. Matagal ka na sa pamilya Huo, wala ka pang alahas. Kanina pa ako pumili ng ilang piraso para sa'yo. Para rin sa akin. Ate, ito PA. Salamat. Susu, Nay, ang bilis nyo naman. Ihagis Montag muna. Ito, heirloom naming bracelet. Bagay sa'yo, ang bait ni Nay sa'yo. Kahit kami ni Gianni wala nito. Hindi pa ako legal, wala akong maayos na regalo. Pag nagkababi si Ete, ako bahala. Mag-aalaga ng bata. Pag nagkaanak kayo ni Tiangnan, bigyan ko kayo ng 3 mansyon. Tay, ang bait niyo sa akin. Kaya pala gustong magpakasal sa mayaman, yaman pala talaga. Maging mayaman na ako. Parang may nakalimutan ako. Ay, bahala na. Enjoy muna ngayon. Marami siyang sikreto, dapat alamin. Ang dami, siguradong hindi magugutom. Kung tatakbo ako ngayon, sulit na. Gusto mong tumakbo? Pero ang bait nila sa akin, hindi maganda. Sige, sasabihin ko na lang ang tungkol sa hinaharap. Buti naman. Dito ako matutulog ngayong gabi. Kahapon hindi ka pa. Kahapon ay kahapon, ngayon ay ngayon. Pagkatapos palayasin ang green tea, humihingi ng comfort sa akin. Ano ba? May personal akong tanong sa'yo. Akala ko ano na. Huwag kang magkamali, gusto ko lang malaman ang iyong. Sukat. Ang diretsahan mo naman, walang ganyan. Sayang ang gwapo, puro kabastusan lang pala. Hoy, bumalik ka. Bay Susu, ano ba nasa isip mo?
Salamat kanina kung hindi dahil sa'yo. Ako sana ang nabungo. Alam mo naman pala. Huwag mong isipin na ganoon ako. Wala naman akong sinabi kahit mag-isip hindi pwede. Tingnan ko. Hoy, huwag kang kikilos. Huwag mo akong tingnan, okay lang. Tignan mo, maganda rin ang katawan niya. Pero hindi ka pwedeng matulog dito ngayong gabi. Bakit? Basta, hindi pwede. Hoy hoy hoy. Susu, Gusto mo agad ng lahat bago pa ikasal. Pangarap ka na lang. Pero kanina, gentleman siya. Alam niyang protektahan ako. kahapon nagmamadali maging young madam, ngayon wala pa. Talagang mabilis magbago ang babaeng ito. Lalo siyang nakaka-interes. Susu, dadalhin kita ngayon para magpagawa ng bagong kipaw. Sige, sige. Sa gabi, nagpa-reserve ako ng private room sa Diulaw. Kain tayo ng masarap. Ate, ang bait mo sa akin. Pati sa hipag ko. Ikaw ang swerte ng pamilya namin. Sino pa ang pagbibigyan kundi ikaw? Swerte. Ah, yung taong nagdadala ng mabuting kapalaran. Dahil maaga namatay ang magulang ko, tinawag nila akong malas. Walang kinalaman sa swerte. Hindi ko alam na ganun ang pinagdaanan ni ate dati. Susu, kahit anong mangyari noon, magiging maayos ang buhay mo sa hinaharap. Nakaligtas ako sa malaking peligro, kaya dapat mabuhay ako ng maayos. At maging pinakamasayang tao sa mundo. Oo, eh. Hindi ba ito ang magiging second young madam ng pamilya Huo? Zhao Baiqiang, bakit ka nandito? Dumating na ang pinakawalang hiyang kontrabida. Hindi ito bahay ng Huo. Pwede akong pumunta at umalis kung kailan ko gusto. Ayo, lumabas ng walang bodyguard. Hindi ba kayo natatakot na maharas? May batas tayo, hindi ganoon kagulo. Tara, hintayin natin ang driver sa tabi. Anong ginagawa mo? Siyempre, magkwentuhan tayo ng personal. Bastos. Pareho lang tayo. Hindi kita i-judge kung dalawa ang pinagsasabay mo. Huwag mo rin akong husgahan kung ako ay playboy. Bagay tayo. Kailan naging dalawa ang pinagsabay ni Ed? Huwag kang magsinungaling. Si Ilian Kian-Kian na naman. Gusto mo ba akong maging kabit mo? Gusto. Ako. Managinip ka na lang. Malandi ka. Ginagamit ka lang ni Young Masterly. Nagpapakasanto ka pa. Malinis ang relasyon namin ni Young Master Lei, hindi katulad mo. Dinaan mo na ang libo-libong may asawa, wala kang pinipili. Paano mo nalaman? Siyempre, alam ko. Alam ko rin na 5 taon mula ngayon, magkakasugat-sugat ka sa buong katawan. At mamamatay ka sa putahe. Isipin mo, pagkatapos ng 3 taon. Gagahasain niya si Hu Jiao. Nakakagalit talaga. Gusto ko na siyang bubugin ngayon din. Zhao Baiqiang, kahit na ayaw ko sa'yo. Magkaibigan ang pamilya Huo at Zhao. Paano ka naging ganito kabastos? Zhao Baiqiang, kung mag-isip ka pa ng masama, bububugin kita sa bawat pagkakataon. Bruha. Siya ang unang nanakit sa akin. Ah, Tulad mong klaseng tao, kahit 100 beses pa kita bubugin, kulang pa yun. Umalis ka na. pag hindi nagalit ang tigre, akala mo sakitin na pusa. Hawakan niyo ang dalawang to. Ako na ang bahala kay Baisusu. Huwag kang manghiwa. Bitawan mo ako. Tumigil ka. Ang babae ko, hinahawakan. Gaya mong salot. Bugbugin niyo. Gaya mong salot, kahit isang hipo lang, nadudumihan na ako. Okay ka lang. Namamaga na, di na makalakad. Hintayin mo ako, isasakay kita pauwi. Esan, Huot Siangnan, magkaibigan ang pamilya natin. Ginagawa mo to. Wala kang respeto sa pamilya Zhao. Kung ilalantad ko ang mga kahayupan mo, tatanggapin ka pa kaya ng pamilya Zhao bilang anak sa labas. Ano? Panggagahasa, pananakot para magsinungaling ang accountant, at iba pa. Ilang taon kaya ang kulong sa mga yan? Paano mo nakuha ang mga to? Sino ang nagtaksil sa akin? kakaiba, nung nabanggit yon, naisip ko lang pero hindi ko sinabi. Paano niya nalaman lahat? Talagang henyo ang boss. Nauna siya sa isip ko. Wala akong napala, puro problema lang ang inabot. Kung alam ko lang na ganito kakatanga, dapat sinabi ko na sa'yo. Baba mo na lang ako. Hindi, baka masaktan pa ang paa mo. Ano ang nangyari? Ihatid ko muna si Susu sa kwarto. Uy, umalis ka na muna. Kami na ang bahala kay mama. Pero, malaki o maliit ang sprain, huwag mong pabayaan. Dahan-dahan, huwag magpilit. Ano ba yan? Bakit ka tumatawa? Wala kang pakialam. Ang ganda ng jawline niya, pati balat. Masarap siguro halikan.
Okay lang din pakasalan siya. Maganda genes namin, magiging maganda-maganda ang magiging anak namin. Ano kaya ang ipapangalan? Kung babae ang anak, tawagin nating Hopia Olyang. Kung lalaki naman, Huzwishui. Grabe naman tong babaeng to, ang corny ng pangalan na binigay sa bata. Kinakabahan ka? Mukha ba akong kinakabahan? Eh bakit namumula ang mukha mo? Wala akong nakita, may homework pa ako. Sige na, bigyan kita ng chance para magpakitang gilas. Kasi kung hindi para ipahiya siya, hindi naman ako gagambalain din sa Obaikiang. Paano mo nalaman? Magkakasakit si Zawaikyang sa hinaharap. Naku, nabigla ako sa pagsasalita, paano ko ito ayusin? Kasi may kakayahan akong makakita ng hinaharap na ko. Ang labo ng dahilan ko, siguradong hindi siya maniniwala. Naniniwala ako sa'yo. Ha? Bakit hindi sumunod sa script? Siyempre, ikaw ang aking nobya. Eh yung nobya, hindi naman kasing lalim ng pinagsamahan namin ni Lian Qianqian. Magkasama talaga kaming lumaki ni Lian Qianqian. Pero wala akong nararamdamang pag-ibig sa kanya. Kahit mukha siyang mayabang, mabait naman siyang kasama. Mabait, may disiplina at gwapo pa. Siyempre, swerte mo kung ako ang mapapangasawa mo. Kung makakahanap ako ng 10 o 8 gwapo na iba-iba ang itsura. Pati sa panaginip masaya ako. Lele, hindi pa ba sapat ang isa ko? Gusto mo pa ng 10 o 8? By Susu, Ano to? Malinis naman ang paa ko ah. ang kulit mo talaga. Wala naman akong sinabi, bakit siya galit na galit? Sasabihin ko sa'yo, ako si Hoxiang Nanay. Isang lalaking bihira makita, kailangan magpakabuti ang iba para makuha ako. Kasama ba ako sa ibang tao? Baka pinariringgan niya ako tungkol kay Lian Qianqian. Nagalit ba siya kasi gusto kong magpakasal sa iba? Hindi pa malinaw ang lahat, hindi ko dapat sabihin sa kanya. Naririnig namin ang iniisip ng isa't isa. Ang ibig kong sabihin ay, hindi talaga pwede sa akin si Lian Qianqian. Bilang nobya ko, hindi ka rin pwede mag-isip ng ibang lalaki. Kahit isipin mo lang, hindi pwede. Ang pogi ng pagiging strict mo, gusto ko. Sige na, eh si second young master natin. Mayaman, maraming talento at matalino pa, ako naman. Ay hindi talaga magluloko. Ayos lang yan. Akala ko ba mayabang, tsandere pala. Bihira makasakit si Gianni. Paano naging late-stage cancer? Huwag kang doktor. Nagkakalat ka na kasinungalingan. Hoy, Xiangdong, kalmahan mo. Third yung master, nandito na ang lahat ng resulta ng eksaminasyon. Wala na akong magagawa. Hayaan na lang natin ang pasyente na. Pahalagahan ang natitirang oras niya. Basta't hindi kayo magulo, marami pa siyang panahon. Second sister-in-law, Toto BA Ong Sinasabi MO. Siyempre, gusto kong makita ang lahat ng ulat. Second yung madam, parang hindi ka tagalungsod. Hindi ka ba nag-aral ng medisina? Ano naman? Ang profesional na bagay ay dapat gawin ng profesional. Ang mga walang kinalaman ay huwag nang makialam. Siya ang aking kasintahan, ang second sister-in-law ng pasyente. Hindi siya walang kinalaman. Talagang may problema. Sa matagal ko ng pagdodoktor, hindi ako nagkakamali sa diagnosis. Ang nuclear division index ng cancer cells ay dapat higit sa 10 bawat high power field. Ngunit sa ulat na ito, 2 lamang. Kailangang ulitin ang ulat na ito. Hindi ko narinig na may medical student ang pamilya Huo. Pa kang nagpapapansin, walang basehan ang reklamo mo. Gusto ko lang ulitin ang eksaminasyon. Bakit ka nag-aalala? Ang maling diagnosis ay labag sa medical ethics kung may mangyaring masama. Kaya mo bang panagutan? Sige, ulitin natin, tatawagin ko ang professor para mawala ang pag-asa mo. Ang Kachinos-Akoma ay dapat epithelial differentiation. Ngunit ang specimen niya ay smooth muscle origin na ayon sa myoma degeneration. Baka ang red degeneration ng myoma ang nagdulot ng pagtaas ng inflammatory markers. Guro, mabuti na lang at marunong sa medisina ang second yung madam. Kung hindi, nagkamali ka na sana. Pero, sa iyong kaalaman sa medisina, nag-aral ka ba sa abroad?
Ang edukasyon ay panlabas lamang, ang tao ay dapat maging mapagmatsyag. Habang buhay, dapat tayong matuto. Oo. Hindi ko naman masasabing. Ako ay isang time-traveling medical doctor na si Bayu. Bayo na naman. Talaga bang hindi siya si Baisuso? Matagumpay ang operasyon. Makaka-recover siya sa loob ng ilang linggo. Salamat. Kasalanan ko na hindi ako magaling. Buti na lang at nandiyan ka para gabayan ako. Kung hindi, malaking pagkakamali ang mangyayari. Kung mahina ka, mag-practice ka ng gusto, huwag mahiyang magtanong at maging flexible. Itama ka, sa hinaharap, magsisikap ako ng doble. Wala nang ibang dapat gawin, ako na ang bahala sa iba. Siege. Nakasulat na dito ang lahat ng dapat gawin. Bilang asawa, dapat mong gawin ang lahat, alam mo ba? Alam ka o. Pa kang anghel na bumaba mula sa langit. Mula ngayon, ikaw na lang ang aking manugang. Kapag may nagawa si kuya sa'yo, ako bahala sa kanya. Ano ba yung sinasabi mo? Ang sarap sa pakiramdam na mahalaga sa pamilya. Kung lumaki ako sa ganitong pamilya, baka iba ang buhay ko. Kahit hindi siya ang orihinal na suso. Siya pa rin ang pakakasalan ko. Hindi na maaaring maulit ang nangyari noon. Nga pala, may malaking problema pa tayo. Noong nakaraan hindi ako sigurado, pero ngayon. Talagang bihirang kawalan ng kakayahang magkaanak ito. Marunong sa tradisyonal at modernong medisina, hindi pangkaraniwan si Susu. Nalaman ni Kuya. Kung magkasundo kayo, bakit ngayon mo lang napansin? Ang pagiging moody ay maintindihan ko, pero ang paghula sa hinaharap at mga kaalaman, medyo labag na sa katwiran. Pa sa akin, hindi mahalaga kung sino siya. Ang mahalaga, kung ano ang magagawa niya para sa pamilya Huo, at ang nararamdaman mo. Kuya, parang gusto ko siya. Parang lang. Pag-isipan mong mabuti. Huwag kang mag-alala, matatapos ko ang reseta mamayang gabi. Aayusin ko ang kalusugan mo, siguradong magkakaanak kayo. Talaga? Si Susu ang tagapagligtas ng pamilya natin. Sundin mo lang siya, siguradong tama. 3 taon na, napuntahan na namin ang 10 ospital. Susu, hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Ang masaya at malusog na buhay ninyo. Ang pinakamagandang gantimpala para sa akin. Hindi ko alam kung mawawala ba ako pag binago ko ang kapalaran nila. Aalis siya. Kailangan kong maging mas tiyak. Kamusta na? Malapit nang matapos. Ito ang midnight snack na ginawa ni nanay para sa'yo. Sige, ilagay mo muna dyan, kakainin ko mamaya. Natutulog ng nangangagat ng daliri parang bata. Huwag kang aalis, gago. Ang lakas pa ng kapit kahit tulog, ang cute. Ano ba iniisip ko? Tara, ipakilala ko kayo. Ito ang magiging manugang kong si Baisusu. Hindi naman, nag-ayos pa ako. Para lang sa 2 matandang plastic. Hindi pa nakakapasok, inaapi na ang kaibigan ng nobyo. Walang modo. Diretso magsalita si Ginangkin. Huwag nyo sanang damdamin. Ito ang ninang ni Kian. Normal lang at dapat na may galit sa puso. Alam na po, Nay. Oo, mabait. Mabait ka nga, pero hindi mo alam na sila ay mga halimaw. Balita ko mahirap ang bayan mo, madalas may magnanakaw. Mahirap ang buhay mo, kaya natuto ka ng masama. Marunong kang mangagaw ng boyfriend, para umangat sa buhay. Sabi nga, ang maling asawa ay sisira sa 3 henerasyon. Ang pamilya Huo ay mayaman, dapat kang maging maingat. Kung hindi lang ako matanda, babakbakin ko na ang bibig ninyo. Ang pagpapakasal kay Susu bilang manugang namin. Ang pinakatamang desisyon ng pamilya Huo. Nay, Kung patuloy kayong magsasalita ng pabalang, hindi ko kayo papansinin. Ikaw pa ang may ganang magalit kung wala ako. Hindi ka makakapag-asawa kay Hoinchong. Nga, noong bata ka pa, mahirap ang pamilya mo. Pinilit naming kumbinsihin ang nanay niya para tanggapin ka. huwag kayong magsinungaling, kayo ang mga salbahe. Kayo ang tinutukoy ko. Hoy, bakit ka nang insulto? Hindi pa nga masasakit ang sinabi ko, huwag kang magkunwari. Sa likod, marami kayong kasalanan. Walang modo, talagang walang modo. At ikaw, noong gusto mong umakyat sa kama ni Lolo Ho. Pero maling gamot ang inilagay mo, ano ngayon, may record na.
Paano mo nalaman? Ikaf pala. Nay, noong una, magkasintahan kayo ni tatay. Kung hindi dahil sa dalawang matandang ito, matagal na kayong ikinasal. At ginamit nila ang pagkakaibigan. Para kumita sa pamilya ho. Gusto nilang ubusin lahat ng kayamanan. Ikaw na bata, wala kang alam, huwag kang magsalita ng walang basehan. Siya ay baliw. Shuyao, ang tagal na nating magkakilala. Ang tagal na nating magkakilala, ako pala ay katatawanan. Umalis na kayo, gusto kong mag-isa. Ang mabait ay laging inaapi, ano ba ang dapat kong gawin? Gagamitin ka nila para sirain si tatay. Ha? Gusto niyang gamitin ako para saktan si Yingchong. Ang hula ni Susu ay hindi nagkakamali. Bulag ako, bakit ko kayo itinuring na mga kaibigan? Hinampas Montag ako? Ikaw ang hinampas ko noong una. Akala ko ako ay lasing kaya nagkamali. Pero kayo pala ang may gawa. Huwag kayong makinig sa bata, nagsisinungaling lang siya. Huwag kang padala sa kanya, tama na. Alam mo ba kung bakit sa loob ng maraming taon? Tinis ko na ba ang mga palalait ninyo dahil may pagkukulang ako sa sarili ko? Itinuring ko kayong mga kapatid, pero simula ngayon, hindi na kayo welcome sa pamilya Hu. Umalis na kayo. Nagising na rin sa wakas si nanay. Ang galing. Ikaw ang nagsabi niyan, huwag kang magsisisi. Nanay, ang astig mo kanina. Para sa mga babaeng plastic. Kailangan mabilis at matalas ang kilos. Susu, maraming salamat sa tulong mo kay nanay. Naresolba na ang matagal na niyang problema. Ikaw talaga ang tagapagligtas ng pamilya namin. Teka, tagapagligtas. May sinabi ba ako tungkol sa hinaharap? Susu, may tatawagan lang ako. Upo ka muna sandali. Ano ba talaga ang nangyayari? Bakit biglang nagbago ang trato nila sa akin? Baka nabago ko ang takbo ng kwento. 8. Mihel Kong 8. Bakit ka na parito? Iniligtas mo si Gianni. Hindi pa ako nakakapagpasalamat ng maayos. Ito muna bilang pasasalamat. Ang laki naman. Maliit lang ito, pag naayos na ang problema. May mas malaki pa akong ibibigay. May kailangan ka bang tulong sa akin? Bakit ka lang nasa bahay? Hindi ka man lang lumalabas? Mas komportable ako sa bahay kesa lumabas. Ang hirap mong palabasin ng impormasyon. Palagi akong may problema, pero hindi ko alam ang dahilan. Ete, may solusyon ka ba? Bigla kang nawala tapos malungkot ako noon. Hindi ko na maalala. Nawala? Patay na ba ako? Naku, maaga akong mamamatay, 23 pa lang ako. Kakasal ko lang, ayokong mamatay. Kahit pa paano, may dahilan ang pagkamatay nila kuya. Ako hindi ko alam kung paano ako mamamatay. Dios K.O. Bakit ganito ang tatana K.O.? Baka nasiraan na ng ulo. Ayos ka lang. Mukhang nawawala na sa sarili. Hanapin mo lang ang ugat ng problema, madali lang yan. Paano? Para guluhin ang relasyon ng mga mayayaman. Iilang paraan lang yan. Magkapatid kayo. At close kayo, hindi ubra ang pag-aaway. Matapat ka sa pamilya mo. Kaya ito lang ang paraan. Magandang plano, talagang ikaw ang aking ate. Siyempre naman. Sino ba nagsabi sa'yo na magbigay ng regalo? Kung nagtatago, siguradong may masamang balak. Third yung master, handa na ang lahat. Pwede na tayong umalis. Alam K.O. Siguraduhin mong magagawa mo ang ipinagagawa ko. Oo. Nahuli na. Nasaan na ang bid documents? Siyempre wala. Akala mo talaga matino siya.
Akala ka uto pero hindi pala. Ang Diamondtag. Ano ibig mong sabihin? Yung mga desisyon nyo nitong nakaraan. Peke lang. Syempre. Salamat sa talino ni second sister-in-law, nahuli ka sa akto. Ilang araw kaming nagpanggap para lang mahuli ka. Ang tibay mo. Ang mga Zhao at Lian ngayon, sarili na lang nila inaalala. Patong-patong din ang problema ng mga Qin at Song. Tagahuang ka. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Kung hindi mo maintindihan, okay lang. Ang pulis, maiintindihan nila. Naku, isang hakbang na lang, magtatagumpay na ako. Dahil SIO. Bago ako mamatay, may isasama ako. Susu, Isang hakbang na lang. Patayin ko kayong lahat. dumating na ba ang pulis? Nasa bahay na. Dalhin nyo na. Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Okay lang ako. Nasaktan ka ba? Hindi. Mabuti naman. Third brother, ang bagal mo. Sa susunod, sa akin ka na lumapit. Huwag mo nang istorbohin si second sister-in-law. Talaga bang okay ka lang? Okay lang talaga ako. May dala ka pang kutsilyo. Third brother, on careless MO. Oo. Sa susunod, kausapin mo muna kami ni second brother bago ka gumawa ng desisyon. Huwag kang mag-isa lang. Hindi naman ako nagdesisyon mag-isa. Bakit ako ang sinisisi? Malaki ang sugat mo. Kailangan gamutin agad. Sige, susundin kita. Lishan, kunin mo ang first aid kit. Miss, ito po ang first aid kit. Ako na. Ano ka ba? Hubarin mo na ang damit mo. Talagang hubaran. Masakit ba? Hindi. Kung hindi masakit, bakit namula ang mukha mo? Namumula ako dahil sobrang lapit mo. Sa susunod, huwag ka nang magpakabayani. Nag-aalala ako. Ang tapang mo kasi. Paano kung nasaktan ka sa vital part? Ayokong maagang maging biyuda. Kung hindi lang ako nagmamadali. Yung mga moves niyang yun, hindi naman ako masasaktan. Nagmamadali ka ba dahil sa akin? Huwag kang mag-alala, ayoko lang may masaktan. Totoo. Siyempre, Maghanap ako ng 10 lalaki para aliwin ang aking pusong nasaktan. Pusong nasaktan. huwag kang maglakas loob. Bawal. Oh. Ang tigas ng ulo mo. Huwag ka nang gumawa ng mapanganib na bagay sa hinaharap. Maglalagay ako ng bodyguard sa'yo. Hindi ka ba natatakot na maibigan ko ang bodyguard? Eh di babae ang ilalagay kong bodyguard. Nakakairita. Lahat kayo umalis na. Naghihintay ako ng apo. Naghihintay din ako ng apo. Bilis na, alis na kayo. Medyo hindi ako komportable, pwede ba? Pwede. Pwede. Pasok ka muna, tutulungan kita. Hindi ko palalampasin ang pagkakataong ito. Lalo na't hindi pa ako nagsasawa sa iyo. Pag sarado ang pinto, hindi ko na maririnig ang puso mo. Ano ba ang kinikilig nitong babaeng ito? Ano ka ba? Hubarin mo na ang damit mo. Ano ba ang balak mo? Sa nakaraang buhay ko, si Baiyue hanggang sa kamatayan ay single. Ngayong nasa libro na ako, mukhang magkakaroon na ako ng karanasan. Akala ko matapang ka. Salita lang pala ang kayang mo. Matulog ka ng mahimbing. Tapos na. Parang mali ang proseso. Miss mo na ba ako? Hindi naman. Baka dahil masyado akong kinabahan. Baiwe, dahil ibinigay ka ng langit sa akin. Hindi kita pakakawalan. Kamakailan, grabe ang pinagdadaanan ng mga Zhao at Lian. Mag-ingat ka. Lalo na si Zhao Baiqiang. Xiangnan. Zaudakyang Zaudakyang. Zhao Baiqiang. Hoy Zaubaikyang. Hindi si Zaubaikyang. Nakalaya na siya. Gumastos na malaki ang matandang Zhao para may labas siya. Isang walang kwentang tao lang naman siya. Walang pinipiling paan ang taong ito, kaya dapat bantayan natin ang lahat. Hindi siya makapagsamantala. Huwag kang mag-alala, kuya. Oo nga pala,
Kailan kayo makakanak ni Susu? Hindi pa kami nagkakasama sa isang kama. Ano? Ayaf niya. Wala naman. Hindi pwede. Ano ba sinasabi mo, kuya? Ayos lang. Hindi ka PABA nakakamove ang kay Liang Qianqian. Kung hindi, isang normal na lalaki ka. Paano ka walang iniisip? Hindi yun ang ibig sabihin ni kuya, pero... May mga bagay pa talaga akong hindi maintindihan. Huwag mong sayangin ang biyaya mo. Kumpara kay Liang Qianqian. Mas cute si Susu. Kuya, sasabihin ko na sa'yo. Kay Lian Qianqian. Wala talaga akong nararamdaman. Pero kay Bai Susu. May gusto talaga ako. Ayos, may mahirap akong trabaho. Para sa'yo. Anong trabaho? Ha? Kahapon lang hinahalikan mo noon niya. Ngayon naman yung green tea ang iniisip mo. Hindi, lalo akong nagagalit. Kuya, ang weird naman ito. Anong weird? Hindi mo ba sinabi kanina? May gusto ka sa kanya. Ay hindi kuya. Lalaki ako, papagandahin mo ako. Paano yun? Anong papaganda? May style din naman ang mga lalaki. Anong style? Nandito na naman. Pwede ba yun? Siyempre, yan ang gusto ng asawa ko. Kapag nahuli mo si Susu, malalaman mo ang mga sikreto tungkol sa hinaharap. Kuya, para sa akin, hindi tama ang hindi tunay na pagmamahal. Hayaan ko na lang. Ang tigas talaga ng ulo mo kung magpapatuloy ka sa ganyan. Baka mawala pa sa'yo ang asawa mo. Susu. Saan ka pupunta? Wala kang pakialam. Narinig niya talaga ang usapan natin. Akala ko talaga nagising ka na. Pero yung green tea pa rin ang iniisip mo, walang puso. Basta hindi ako mananatili dito para hindi ka na maistorbo. Susu, hindi ko kailanman nagustuhan si Lian Qianqian. Hindi noon, hindi ngayon, at lalong hindi sa hinaharap. Ano kinalaman ko kung gusto mo siya o hindi? Walang kinalaman sa akin. Bakit ka nagalit kanina? Selos lang. Sa pangalan, ikaw ang aking nobyo, Bai Susu. Ganun lang kasimple. Ganun lang kasimple. Ay, sayang naman, akala ko pa naman. Makakasama ko ang isang tao hanggang pagtanda. Hanggang pagtanda. Sino? Sa aso. Hoksyanan, ikaw. Susu, huwag kang aalis, bigyan mo ako ng pagkakataon. Pagkakataon para alagaan ka. Sige, papayag na ako. Pangako mo, hindi ka na muling aalis nang walang paalam. Alam mo na, bakit hindi mo pa ako bitawan? Jiao Jiao, ang ganda ng panahon ngayon. Ang ganda rin ng pakiramdam. Nakakahiya. Hala, Susu. Jiangnan, huwag mong kalimutan ang sinabi ko sa iyo. CJ. Tatay, may bago siyang red wine. Dinala ko para subukan mo. Hindi ako umiinom, bakit mo pa dinala? Iwan mo na lang dyan. Naku, parang nagpapakitang gilas siya. Hindi ko dapat sinunod ang masamang ideya ni Kuya. Kung magpapatuloy kang ganyan, baka mawala sa iyo ang iyong nobya. Sige na, para sa kinabukasan, susubukan ko. Ang itsura mo, ang kakaiba naman. Gusto ng mga babae ang dominante, dapat mas maraming closeness. Hindi ko ibig sabihin yon. Akala ko ba matapang ang pangalawang anak ng pamilya ho? Bakit ngayon naguguluhan ka?
Magpapalit muna ako ng damit, babalik ako. Tikman mo ito. Kumusta? Masarap ba? Masarap lahat ng kinain mo. Ang lambing mo, tikman mo rin ito. Anong nangyari sa iyo, bunso? Wala, okay lang siya. Alis na tayo. Hindi pa ako tapos kumain. Ang gutom na gutom ng bata. Pagkatapos ng meeting, lalabas tayo. Huwag kang masyadong mapagod, isipin mo ako. Ong cheesy mo. Noon, mas cheesy ka pa kay kuya. Bakit nakalimutan mo na? Hindi naman, nagmature lang ako at naging mas responsible. Sa ganitong takbo ng mga pangyayari, malapit na akong magkaroon ng apo. Tama po kayo, Mrs. Hoy, kayong mga bata, magsikap kayo. Mag-anak na kayo agad. Ayon sa pahiwatig ni Susu, ang mga balakid ng pamilya Lian ay tuluyan nang nawala at hindi na makakagambala. Ang mga pamilya Qin at Song ay masyadong maingat, kaya't hindi pa natin sila mahuhuli. Tungkol naman sa pamilya Zhao, ang pangunahing tauhan ay nasa bilangguan na. Hindi na sila makakapinsala. Ngunit tandaan ninyo. Mas masahol pa sila kaysa sa inaakala ninyo. Buti na lang. Handa tayo. Gawa ko ito, siguradong magugustuhan ni Xiangnan. Hindi ka pwedeng pumasok. Ano, kabe a? Sino ka para pigilan ako? Lian Qianqian, hindi ka welcome sa pamilya ho. Walang hiya kang probinsiana. Akala mo talaga ikaw ang pangalawang misis. Ayaw mong sumunod, kaya't pilitin ka namin. Ano ba ang nangyayari? Susu, kahit gaano mo ako kamuhi, hindi mo dapat ako sinasaktan. Tito Huo, gusto ka ulang sana kayong makita. Hindi ko inaasahan na hindi lang sila ng insulto, kundi nanakit pa. Talagang totoong green tea, kahit saan nagdradrama. Sinabi ko na, hindi ka pwedeng pumasok sa pamilya Ho nang walang pahintulot ko. Tito Huo, noong bata pa ako, kayo mismo ang nagbuhat sa akin. Sabi ninyo, paglaki ko, pakakasalan ko si Kuya Xiangnan. Nakalimutan na ba ninyo ang lahat ng iyon? Ay, biro lang iyon. Qian, hindi iyon totu. Et saka, may mas magandang manugang na ako ngayon. Kuya Xiangqian, palagi mo akong inaalagaan. Kayong mga traidor sa pamilya Ho, may mukha pa kayong humingi ng awa. Ang galing, lahat kayo ay alerto. May sikreto ako tungkol sa kumpanya, para lang sa iyo. Teka, sumama ka sa akin. Sumuko na agad. Hok Xiangnan, huwag mo nang akalaning hahawakan mo ako. Teka, nagdala ng gintong bag para magkita tayo ng mag-isa. Naku, maglalagay siya ng droga. Bilisan mo, nauubos na ang pasensya ko. Huwag kang magmadali, hindi naman ako tatakbo. Kapag nangyari na ang lahat, wala na kayong magagawa. Uminom ka muna ng tubig para kumalma, sasabihin ko ng dahan-dahan. Bahay mo ito, bakit ka mag-alala na may daya ako? Huwag mong inumin, may problema ang saa. Ang pagmamahal kay Kuya Xiangnan ay hindi naman kasalanan. Susu, bakit ka ganyan? Walang katwiran? Huwag kang magpanggap na kawawa. Kung inosente ka talaga, subukan mo ang saa, malalaman natin. Siege, bigyan kita. Hala. Ano? To? Susu, ang lupit mo. Dati, si Uncle Huo at Kuya ang pinakamalapit sa akin. Ngayon, kahit anong gawin mo, hindi ka na makakalinis. Hindi na ako magpapaliwanag. Naniniwala ako sa'yo. Naniniwala rin ako kay Susu. Tapos ka na ba sa drama mo? Alis na kayo. Dahil desidido ka, patawarin na kita pansamantala. By Susu, magkaaway tayo hanggang dulo. Oy, talo ka pala. Huwag kang masyadong nagagalak, hindi rin naman maganda kalagayan mo.
Ganito na lang lahat. Ano PA bang mas masahol PA? Magsaya muna tayo. Puro ganyan na lang alam Montag, walang kwenta. Gusto Montag? Subukan natin ang mas nakakasabik. Gaano kasabi? Ito, illegal na, 2A. Marami ka nang nagawang iligal kung wala kaming tulong ng pamilya Lian. Makakalabas ka ba? Basta malas lang yung zagabal na yun. May paraan ako para makapasok sa pamilya Huo pagdating ng panahon. Buong pamilya Huo ay mapapasayo. Usapan na yan. Kukuha pa ako ng ilang gamot para kay ate. Ilagay mo muna to sa kotse. Sige. Pakiusap po yung gamot na to. Kuha mo na rin ako ng 5 piraso. Huwag kang mag-alala, bye. Hindi namin pinapabayaan ang gamot ng pamilya Huo. Pai Susu, nakita na naman tayo. Zao ba ikyang? May handa ko para sa'yo, siguradong mag-enjoy ka. Naku, nainom ko pa rin. Hindi, kailangan kong magpakatatag. Hindi ko sila papayagan. Ano pang hinihintay niyo? Habulin enyo siya. Huwag kang tatakbo, bruha. Kuya, nahuli na natin siya. DIBA? Dapat sulitin natin to, mga tropa. Umepekto na ang gamot, hindi ako pwedeng umupo na lang. Ano ang pinaiinom niyo sa akin? Grabe ang allergy ko. Kuya, baka mamamatay siya sa sobrang allergy. Anong gagawin natin? Nakukunwari lang yan, tignan Montag nga. Kuya, wala na siyang hininga. Ang galing mong makunwari, ngayong gabi, hindi kita palalampasin. Kung hindi kita mapapahamak, hindi ako Zhao. Hayop ka, lumayo ka sa kanya. Hot siyang nan, paano mo nahanap ito? Sasabihin ko sa'yo, matagal na kaming nagmamanman sa'yo ng pamilya Huo. Susu, Dumating ka rin, akala ko. okay ka lang? Nasaktan ka ba? Okay lang ako. Pero, Mga hayop, ilabas ninyo at bugbugin ng malakas. Susu, kaya mo pa bang tumayo? lalong tumitindi ang init, grabe ang lakas ng gamot na ito. Lalong tumitindi ang init. Susu, gusto mo ba pumunta tayo sa ospital? Hindi pwede, nakakahiya naman. Nako, may filter na, ang gwapo, gusto kong halikan. Ano ba ang ginawa ko? Bahala na. Susu, Ang damit ko, ikaw ang nagpalit. ilang oras lang ang nakalipas, ang init mo, ngayon nakalimutan mo na. Akala ko nahimatay ako, paano nangyari yon? Ninakaw mo ang isang bagay sa akin. Dapat mong panagutan. Ninakaw ang isang bagay. Ano? Paano ko pala nagutan? Ninakaw mo ang puso ko, kailangan mong pakasalan ako. Hindi na kami nakikipag-ugnayan sa pamilya Zhao at Lian. Pakiusap, kahabagan ninyo kami, bigyan ninyo kami ng pagkakataon. Ako ang may kasalanan dati, walang kinalaman ang pamilya Pin. Hindi ninyo pwedeng gamitin ang posisyon para sa personal na galit. Ang 4 na pamilya ay magkakaibigan dahil lang sa ilang salita ng pamilya Lian. Bigla kayong nagtaksil, nakakatakot. Sa mga kasalanan ninyo, dapat hindi na kayo makaluhod dito. Iyon ay dahil sa kabutihan ng pamilya Huo. Ngayon humihingi kayo. Puntahan ninyo ang inyong bagong amo. Ang pamilya Lian at Zhao ay bangkarote na, ang pamilya Huang ay tumakas na sa ibang bansa. Kami. Isang pamilya laban sa 5 pamilya. Ang layo nito sa kwento sa libro. Kung alam lang ninyo ang mangyayari,
Bakit pa kayo gumawa ng masama? Kung hindi kami magiging maayos, hindi rin kayo. Hindi kayo magiging comfortable, asido, huwag kang mag-alala, lumayo ka. Naipaalam ko na sa mga reporter, kahit sino ang masaktan ngayon. Ang pamilya Hu ay hindi makakaligtas. Baka pwede ninyong pagbigyan siya. Masama para sa lahat kung masyadong magiging matigas. Tingnan ninyo, hindi naman asido yan. Huwag kayong magpapaloko sa kanila, hindi yan asido. Ano ba ang sinasabi mo? Gusto mo bang masiraan ng mukha? Maglakas loob ka. Dry ice lang yan, huwag kayong matakot. Para sa mga tulad ninyong makasarili, imposible na. Gawin ninyo ang isang bagay na makakasakit sa inyo. Ta, palayasin niyo ang dalawang baliw na babaeng ito. Bitawan mo ako. Okay ka lang. Okay lang, wala naman akong problema. Palit lang ako ng damit, okay na. Kung hindi dahil sa naririnig namin ang iniisip ni Susu. Naririnig nila ang iniisip ko at ang termino ay natin. Ibig sabihin, lahat ng pamilya Ho ay nakakarinig. Susu, Medyo pagod na ako, gusto kong magpahinga. bakit bigla kang naging masungit? Kaya pala minsan ang kakaiba ng ekspresyon mo. Yun pala, lahat ng iniisip ko, naririnig nila. Hindi pwede, kailangan kong baguhin ang ugali ko. Baka, dahil ba ito kaya mabait sila sa akin? Peking lahat. Susu, Tinanong ko na, ayaw niyang sabihin, at hindi ko na rin marinig ang iniisip niya. Chiangnan, may ginawa ka sa kanya. wala naman talaga. Isang bagay na lang ang natitira, alam na niya ang tungkol sa pagdinig ng iniisip. Ang tagal na nating magkasama. Itinuring ko na si ate bilang pamilya. Gusto ni nanay at tatay si Susu. Pati ako at si Chiang Qian. Xiangnan, ano ang inisip Montag? Siyempre gusto ko siya. Kung gusto mo, bakit ka nag-aalala? Tulad ng pagdinig ng iniisip. Natatakot ako baka magtampo siya pag nalaman niya at saka. May mga bagay pa na hindi malinaw. May mga pagkakataon na mawawala lang. Kung ganito ka pa rin, pagsisisihan mo ito habang buhay. Tama, naniniwala ako. Kung mararamdaman ni Susu ang tunay na damdamin natin, hindi niya ito ipagkakait. Ganoon din ang pakiramdam ko. Ang marinig ang iniisip, ano pinagkaiba sa paghubad sa kalye? Naku, wala na akong mukhang maihaharap. Ang hindi makilala ang totoo at peke ay maliit na bagay. Ang nakakahiya talaga ay ang mapahiya sa harap ng lahat. Hindi pwede, hindi ko na ito matatagalan. Siguro, tumakas na lang ako. Susu, saan ka pupunta? Saan pa? Siyempre, tatakas kasama ang gamit ko. Ano tingin mo? Di mo pa ba nakita ang magandang babaeng galit? Dinig niyo na, wala na akong sekreto. Alam mo na. Gusto ko sanang sabihin sa'yo noon pa. Pero wala akong pagkakataon. Kaya komportable ka na lang sa pakikinig. Nung mga unggoy ko sa zoo. Talagang wala, una akong naging curious lang. Pero nalaman kong totoo ang maraming bagay, tapos nalaman ko. Hindi ka lang mabait, cute, at generous. Mayroon ka pang magandang kaluluwa. Kaluluwa. Kung hindi ako ang tunay na baisusu. Maniniwala kaya siya? Kahit ano nang sabihin mo, maniniwala ako. Pero hindi talaga ako siya. Mahalaga ba yon? Baisusu man o Beyo. Pangalan lang yan, pero ang gusto ko ay ang kaluluwa mo. Susu, pakasal ka sa akin, okay? Naghihingi siya ng kamay ko, naku, 2 buhay na ako. Ito ang una. Lahat ng sinasabi mo, tinuro lang nila yan. Talagang wala, galing to sa puso ko. Kapag may nakinig pa ng isang salita, iiwan ko si Hawk Xiangnan. Xiangnan, kaya mo yan. May gagawin pa kami, alis na kami. May gagawin din kami. Huwag mo akong iwan, dapat panagutan mo ako. Para pumayag ako sa proposal mo, simple lang. Kailangan mong tanggapin ang 3 kondisyon ko.
Una, 80% ng iyong ari-arian ay ililipat mo sa akin ng walang kondisyon. Pangalawa, pipirma ka sa prenup na ginawa ko. At pangatlo, hindi ka pwedeng makinig sa isip ko nang walang pahintulot ko. Pero, Kapag tumanggi ka, wala tayong pag-asa. Lalo na sa mga lalaki, lalo na yung mayaman at gwapo. Susu, yung una at pangalawang kondisyon. Kayang-kaya kong ayusin sa loob ng 2 araw. Yung pangatlo, hindi ko naman talaga gustong makinig. Pero hahanap ako ng paraan. Talagang pumayag ka. Kahit ano nang sabihin mo, gagawin ko. Tapos na ang lahat ng proseso, pirma na lang. Pipirmahan ko na talaga. Pirmahan mo na. Hindi ka magsisisi. Ang strict ng kontrata ko. Kung ibang lalaki, hindi papayag. Mga tanga sila, may mabuting asawa, takot pa. Ikaw ang nagsabi niyan. Pirmahan mo na, hintayin kita sa labas. Simula ngayon, super yaman na ako. At may super gwapong kasama, perfect. Siguro nakita ng langit na masyado akong naghirap sa nakaraan. Kaya ka lang inilagay dito, kahit sa panaginip ay tatanggapin ko. Kailan ang kasal? Ayokong magmadali. Pumayag ka. Pwede na. Ang saya. Ibaba mo ako. Ayoko, gusto kong yakapin ka habang buhay. Malugod naming inaanyayahan ang bagong kasal. Ang dating 5 pamilya, kayang kontrolin ang lahat. Ngayon, tanging ang pamilya Huo na lang ang natitira. Dahil sa kanilang kasakiman at pagtataksil. Hindi karapat dapat sa awa, dapat lang na mabangkarot. Tama. Huwag siyangnan. Hindi mo siya maaring pakasalan. Hindi ba ito si Liang Qianqian? Bakit siya nandito? Siya at si Huo Xiangnan ay magkasintahan noong bata pa. Ito ay para agawin ang kasal. Umalis ka na ngayon, bibigyan pa kita ng konting respeto. Ang lupit mo, kahit hindi mo ako isipin. Dapat mong isipin ang ating anak, paano ka makakapag-asawa ng iba? Sabi ko na may something sa kanila. Ano man ang sabihin niya ay totoo. Ang relasyon ko at ni Kuya Xiangnan. Alam na ng lahat, plano ko sanang umalis ng maaga. Pero ang bata ay walang kasalanan. Ayokong mawalan ng ama ang anak ko, nabuntis ng hindi kasal. Dapat kang menigit. Katawa-tawa, magsinungaling ka lang at umiyak. Gusto mong makuha ang asawa ng libre. Malinis si Xiangnan. Hindi ka niya magugustuhan. Gusto mo ulit gumawa ng kwento, sisihin si Susu na pinagtulak ka. Maraming lalaki ang nakarelasyon mo. Kung ayaw mong umayos, huwag kang magalit, bodyguard. Ang anak mo, pwedeng kaninuman sa litrato. Pero hindi ako ang ama. Handa ka bang magpadna test? Itaboy siya. Huwag siyangnan. Hindi mo ako pwedeng ganyanin, bitawan mo ako. Si Huo Xiangnan, tanging si Bai Susu lang ang minamahal sa buhay na ito. Halik. Halik. Halik.